Bagyong Tino o sa international name nitong Typhoon Kalmegi ay tila walang tigil sa pananalasa. Ulan na parang buhos ng langit, hangin na halos tanggalin ng bubong at mga kalsadang parang dagat sa baha. Sa Leyte, Samar at Cebu, lubog ang maraming bahay, putol ang kuryente at hirap makapasok ang mga rescuer dahil sa landslide at malakas na agos ng tubig. Pero gaano nga ba kalakas si Tino? Ayon sa Pag-asa, may 110 km/h na lakas ng hangin at bugso hanggang 140 kph. Halos kapantay ni Paeng noong 2022. Pero mas mahina kay Odette noong 2021 na umabot ng 195 kph. Pero wag basta-basta, kahit hindi super typhoon, malawak ang pinsala at tindi ng ulan ang tunay na delubyo. Pero marami pa ring nangangailangan ng tulong. Kaya mga kababayan, marami pa rin tayong kababayan sa Cebu na hirap na makabangon dahil sa mga nangyari sa kanila sa Bagyong Tino. Sa video na ito, ma-inspire kayo na matulungan nyo rin sila. And I decided na gagawin to. Grabe yung kaba ko. As in. Kasi naman, solo travel adventures to. Hindi para check yung magagandang tourist spot sa Cebu. Pero kundi mag-charity drive tayo sa Cebu. And this is my first time kung sakaling mag-solo. But thankful ako na may mga volunteers ako na sumama sa akin mula umpisa hanggang dulo. Super duper thank you. Hoping madami akong matulungan sa adventure ko na ito. So, kung may Philippine Looper nga, sana maging charity looper tayo. Pero mangyayari lang yun kundi dahil sa tulong ninyo. Or wala akong unlimited ATM card para matulungan ng lahat. Pero hoping kayo mismo makatulong din. Yung maliit na halaga nyo, pag pinagsama-sama natin yan, makakabuo tayo ng malaking pag-asa para sa iba. So, hoping kahit papano is makapag-share din kayo. Di man sa akin or kayo na mismo gumawa, it's okay. So, sana lahat tayo is makatulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Hindi lang ni Bagyong Tino, pati ni Bagyong Uwan. Grabe yung takot ko, yung kaba, tas kung ano na yung pumapasok sa isip ko. Pero at least, and finally, natuloy ko yun. Wow! Malalaman nyo kung bakit ganun yung naramdaman ko. Mamaya ikukwento ko sa inyo. Let's go! Nung decided na ako at may ticket na talaga ako, is nag-start na ako mag-repack ng mga used clothes namin. 1 extra large bag, tsaka 2 sakong bag, tsaka isang medium size bag yung nadala ko dito. Gusto ko sana magdala ng marami, kaso may limit na pala sa barko. And so, ayan, nagre-ready na tayo. OMG, this is it, pansit, laban lang. At alis na later. Ayan ang aking mga bagyawiyas. And thank you kay Kuya Indrev na todo assist. And sana all walang traffic talaga pag nagbabiyahe. Kaya bet ko talaga pag madaling araw ang alis. Drive-thru na rin dahil mahal ng food sa barko. And nakarating na nga tayo ng Pier 4. Grabe din yung eksena ko dyan kasi naghahanap ako ng kasabay mag-check-in para tipid sa baggage allowance. Buti na lang nagawa ng paraan ng porter ko. 1K lang in total lahat na bayaran ko. So, papasok na ako. Let's go in. Mabilis lang mag-check-in. Need nyo lang din ng hard copy sa ticket. So, this is it. Maluwag at maliwalas na din ang port ngayon. Say hi, Beb. Pajiva, nagkaroon agad tayo ng instant franny. So, sasakay na. Finally. Mukha lang birch yung barko namin, pero wait! May pa-escalator yan sa loob. And lakas maka-cozy and hotel vibes ng lobby pa lang. Mas better to, kesa dun sa barko na sakyan namin na nagkaroon kami. Tourist. And may mga nag-a-assist dito. And iro-room tour ko muna kayo. This is a tourist cabin for 8 pack. Clean, nice, and spacious siya. And heto naman yung beds ko. Welcome to go masigla. At ngayon naman is itutur ko kayo dito. So, heto yung common bathroom dito. Napakalaki and malinis siya. Heto is just the wash area pa lang. And heto naman yung for the toilets and may bidet din dyan. And another wash area. And kinagandahan dito is nakabukod din yung shower areas. Napakalaki din ng shower area nila. Malinis at may hot and cold shower. Para iwas boring, may karaoke room din sila and video games. May mga tambayan nga rin dito sa lobby. May charging station and may praying area din. And here's the dining area. And kasama na nga pala ang meals nyo sa pag-purchase nyo ng ticket. Just follow the time para hindi nyo maiskipan. Meron din silang cafes na nag-o-offer ng cakes, pastries, and coffees. Meron din silang Watsons and souvenir shops like Cultura. Cheers! May mga gusto sana sumama kaso self-expense travel to at biglaan din. Kaya nagbarko na ako kasi heto rin yung pinakamura. Masarap magbarko basta maganda ang weather. Buti na lang talaga kalmado ang dagat at hindi maalon kahit maulan nung umalis ako. Masarap din manood dito ng sunset or sunrise.
Kasing ganda ng sunset na to, yung pakiramdam na makakatulong tayo sa adventure na to. Habang nagfe-fade yung araw, sana sa adventure ko na ito, lumiwanag yung spirit ng bayanihan para sa mga taong nangangailangan. And don't forget to like and comment na din kung may tanong kayo sa ating charity drive. And sa simpleng pag-share nyo and pag-spread ng video na ito is malaking tulong na. Baka sakaling dumami pa ang tumulong sa ating charity drive. Touchdown, Cebu! Around 5 AM na ako dumating dito sa Cebu. Okay, so waiting sa ating baga. Fighting! Let's go for Cebu! Bangon Cebu! Check-in time muna. Let's go. Nagbayad na lang tayo ng 500 for early check-in fee para makapasok na tayo sa room at makapagpahinga. Yung kagigising mo lang pero hindi mo alam yung gagawin mo. Ano ba yan? Nai-stress ako namin. So, ang agenda ko lang ngayon muna is maghanap ng murang mahihiraman or marerentahan ng motor. Sa hotel na nga ako kumuha, 500 pesos per day. Ang advantage dito kasi hinahatid nila. So, pag magre-rent kayo ng motor, make sure you take videos para kung magka-problema is meron kayong kuha. May safety deposit sila na 1K and i-return yun pag sinauli nyo na yung motor. Nakailang punta na ako dito sa Cebu, pero ngayon lang ako dito magdadrive ng motorbike. Kaya dagdag ka ba talaga to? At first time mag-stroll dito sa Cebu City. At ayan nga, kita na natin yung Cordova Bridge. OMG, ang ganda talaga ng gawa ni PRRD. Salute! So, nandito tayo ngayon sa Talisay, kung saan yung na-wash out na area. Imagine, sobrang dami na ng mga nakatira dito. Pero tingnan nyo naman kung gano'n na siya kalinis. Tapos ito naman yung kabilang side ng area. No build zone na siya. Pero yung mga blue tent na nakikita nyo is mga temporary houses ng mga residents na bumalik na. Kasi nga, sobrang siksikan sa mga evacuation centers din. Plus, balik eskwela na rin, kaya pinapaalis na rin sila sa mga school na tinuluyan nila. Ito yung update ngayon dito sa Talisay Cebu. Marami nakikingi sa mga kalsada. So, after 3 weeks na nalanta si Typhoon Tino, ganito yung mga situation nila ngayon. Marami nagtitiis dun sa temporary houses nila sa init at ulan. Hirap makabangon dahil nawala ng hanap buhay at bahay. Ganito yung itsura nila before. Sobrang daming mga bahay. Tapos, wipe out na lang nung bagyong Tino na. So, after ocular nga is minute ko na yung mga volunteers ko. Marami ako nakausap na gustong sumama kaso dalawa lang silang nag-show up. Meet Mia! Yes, from Cebu and Morales from Mexico. Hola! Hola! So we need some energy kaya mag-food trip muna. Dalawa lang kami ni Mia dyan. Marami pang kaganapan before the Talisay charity. Pero isa-shortcut ko na muna para makita niyo yung full Talisay story natin. Yung iba is abangan nyo sa ating part 2. So, pumunta kami ni Mia muna is para mamigay ng mga numbers. Binaba namin yung area para ma-priority yung mga nasa baba at mga talagang mga naninirahan dito. Very wrong lang talaga ako niyan kasi may dala akong boots niyan pero hindi ko dinala. Nakakaloka. And tingnan nyo naman kung gaano ka-devastated pa yung area. Puno ng putik, kalat, lahat na nandyan. And uso pa sa kanila yung leptospirosis. Kung madadayo nga kayo dito is iwasan nyo ang weekends mamigay. Kung mahaba naman ang oras nyo is piliin nyo na ang weekdays. Kasi sobrang daming tao at nagkakagulo talaga sila. Grabe, sobrang putik mo. Ito naman yung kabilang side na binaba namin. Tapos umakyat na kami sa taas para makipag-blend in at makichismis na rin. Maraming araw nakikisali sa kanilang taga-ibang lugar. Ating mga badyaw nakikisali na din. At hirap mo nga ma-distinguish kung sino talaga mga taga doon at nasa lanta. Dahil pag nagsimula ng magbigayan is nagkakagulo na talaga. Nakakaawa yung mga matatanda at bata. Tapos tirik na tirik pa yung araw niyan. Sa init talaga, grabe. Tinatry talaga namin maging discreet. Kaso nung nalaman na nung iba na namimigay kami ng numbers, nagkagulo na. Ayan na, muntik na ako matabunan ng mga kamay. Charis. So, balik sa hotel and kukunin namin yung mga relief goods namin. 50 numbers yung napamigay namin. Pero dahil sa sobrang dami nga ng tao, nagpasobra ako ng around 30 pieces. May mga polis din na nagbabantay dyan. Pinagrab na nga lang namin yung mga charity goods namin kasi dalawa lang kami namimigay ngayon. Nung first ocular ko nga is mostly na request nila is more on hygiene. Kaya yun talaga priority natin plus foods. Kaya grabe yung takot or kaba ko dito sa adventure na to. Kasi nga, yun nga, masyado akong keen pagdating sa aking mga charity drive. So, pinupuntahan ko sila, chinecheck natin kung mga areas na hindi pa masyado napupuntahan, ng mga for donations or as konti yung tulong na naaabot sa kanila. So, yun yung mga tina-target natin. Kasi nga, limited yung sources natin, hindi ko naman din kaya na matulungan lahat. I was so glad lang yung volunteers ko is on for adventure. At game na game talaga sila. So, thank you so much. So when I started this adventure then chinek ko rin na dapat may budget din ako for the start.
Kasi nga hindi ko naman din alam kung meron magdo-donate or wala. So, etong budget ko dito is for my travel for my next trip next month. So, note for Disneyland muna. So, yes, for Cebu muna tayo. So, ina-encourage ko kayo na mag-travel din, going to Cebu for a new adventure. Hindi muna para i-check yung magagandang site doon or spots, but to experience different adventure in Cebu. Siksik-liglig to sa adventures, sa experience, full of learnings with you, but it will feed your souls. But with your help and konting donations nyo, possible na marami pa tayong mas matulungan. So, be part of this small act. Yung konting tulong mo, be a blessing sa ibang tao. So, donate now and let's help the victims of Typhoon Tino. Let's go! Nung may mga numbers, maayos pa talaga. Nagkagulo na. Kaso dun sa mga pasobra, ayun na, nag-uunahan na lahat. Gusto namin matulungan lahat, kaso hindi talaga kaya mga... Isapawan ako! Isapawan! If you want to donate, you can message me here and follow nyo na rin ako kasi dyan ako madalas mag-update ng mga charity drive natin. So, success kami sa Talisay. And with the help of Mia, thank you so much. So, merienda muna kami dito kasi maganda yung view. Merong New Star, tsaka ang Cordova na masakit sa mata ng mga Pinevery. At ang SM. And syempre, maraming salamat sa mga nag-donate. Mr. Victor Shanks from USA, Miss Hikaru Jackie from Japan, and Mr. Prasanna Sundaram from UK. And we also have 1,000 peso cash from Domen from Swiss, and 1,000 from Anonymous in Philippines, and 2,200 from Morales from Mexico. Our total amount funds, 22,754 pesos. Thank you so much. Salamat sa puso nyo na handang tumulong. Patuloy sana tayo maging liwanag para sa mga biktima ng bagyong ito. At sana'y madagdagan pa ang mga mabubuting puso na tumulong sa ating charity drive. At sa simpleng pag-share ng video na ito is malaking tulong na. Let's spread this awareness and help bring support sa mga kababayan natin sa Cebu. Tara at buhayin natin ang bayanihan spirits para sa mga nasalanta ng bagyo. God bless you all and happy watching! Abangan ng part 2!